Hey guys, what's up? So, meron tayong bagong inverter na dumating. Ito yung Chronos 3000 watts, 24 volts. So, titingnan natin kung gaano ito kalakas. So, in-order natin to sa Lazada from Usmart, yung seller niya. Tingnan natin. Yung packaging niya, so far, I'm a bit disappointed kasi ang nipis ng bubble wrap nito at saka rekta lang sa box. So, possible or there is a possibility na masisira yung inverter if nabagsak nila during shipping. So, yun lang yung downside so far. So, tingnan natin yung laman. Ito yung Chronos na 3000 watts. Before, I am very hesitant na mag-purchase ng ganitong brand ng inverter kasi based sa nabasa ko, yung output niya is 50 Hz. But when I tried to check the manual, meron naman siyang option na iset sa 60 Hz. So, tingnan natin. Isi-set up natin, iti-try natin yan para malaman natin if legit talaga yung Chronos na to. Kasi based sa research ko sa YouTube, walang masyadong nag-upload. Wala tayong nag-upload ng ganitong inverter. So, wala tayong reference if gaano kalakas or ano yung performance ng inverter na to. So, ito yung Chronos 3000 again. So, tingnan natin. Kulay pink pala to guys. Ito yung 3000 watts nila, yung kulay pink. Ayan. Sabi dito, compatible na daw siya sa lithium-ion batteries, 80 amperes yung charging, anti-dust, Wi-Fi control. Pero hindi ako bumili pa ng dongle kasi kulang yung budget ko eh. So, limited lang yung budget natin. So, kaya ito lang muna. Tapos, BMS ready. Tapos, yung input voltage niya for your solar panel is 55 to 450 yung VOC. So, napakaganda kasi pwede kang mag-series ng maraming solar panels basta hindi lang lalagpas ng 450 volts. So, yung output niya, yung AC output niya is 3,000 watts. And then, naka-MPPT na rin siya. So, that's one of the good thing. Kasi mas maganda talaga yung charging pag MPPT yung controller ng inyong solar setup. So, tingnan natin. Buksan natin dito. Ayun. Dito. Sa kabila. Ayan. Tapos dito. Medyo, sira na nga dito. Tingnan natin. I hope na okay lang pagka-deliver nito para walang problem kasi yan, hassle na pag ibalik mo pa, hintayin mo ulit yung bagong padala. Pero, so pagbukas ko guys, ito, meron siyang warranty card na kailangan nyo fill up. Tapos, ito yung user manual niya. So, tingnan natin. Papakita ko sa inyo. So, ito na guys, yung Chronos natin, kulay pink. Napakaganda ng kulay. Perfect talaga yung kulay ng Chronos natin, kulay pink. So, titingnan natin yung laman nito. Tingnan natin kung ano yung loob nito or ang parts nito na makikita natin. Tapos na natin yung box. At ito na si Chronos. So, kukunin na yung plastic. Ayan. So, yan yung Chronos natin. Napakaganda. Meron pa siyang plastic na nakabalot dito sa kanyang screen. Ayan. Tapos, ito yung LCD display niya. Tapos, ito yung tinatanggal pag magwa-wiring ka na nito. So, tingnan natin yung specs sa gilid. Ayan, sabi dyan, Chronos Solar Energy Inverter Charger 3,200. 3,200 pala to. Tapos, ayan, yung inverter mode niya, input is 24 volts DC, yung battery yan, 125 amperes. Yung output is, ayan, 50 or 60 Hz. So, yan yung maganda kasi merong option for 60 Hz. So, AC charging, ayan. Tapos, ayan, solar charger mode, 3,000 watts, 80 amperes, ayan, 55 to 450 yung MPPT range. So, yung VOC maximum ng panels na may lagay natin is 450 volts. So, ito na yung Chronos natin. Tara, tingnan natin. Let's go! So, ayun na guys. Ito yung itsura ng loob ng Chronos 3.2 natin or 3,000 watts natin. So, ayan, meron siyang mga capacitor. Ayan, malalaki naman pala yung mga capacitor dyan sa loob.
Meron din heatsink doon. Tapos, ito yung sa lagayan ng, ayan, lagayan ng AC in at AC out. So, dito yung output niya at dito yung input niya at sa ground dito yung sa dulo. So, ayan, dito nilalagay yung battery natin. So, ito lang munang gagamitin nating wire pansamantala kasi nagde-demo pa tayo. Tapos, ito yung sa panel natin, solar panel natin, PV in, positive, negative. Ayan yung sa loob niya. Tapos, yan din yung sa battery. So, tingnan natin, ititest natin power on yung Fronos natin. So, tara, let's go. So, ayan, ilalagay na natin yung battery natin sa inverter para matry natin i-power on. So, ito, uunahin natin yung positive. So, lagi yung positive ay iset nyo sa red para hindi na kayo malilito. Pag ibang kulay, then that's your negative. Tapos, yung positive nyo, lagi nyo ilagay sa red para ayun, iwas na sa, natawag doon, yung pagkalito. Kasi tingnan nyo sa inverter na to. Yung positive niya, plus, at red din yung kulay. Kasi, yan yung laging gagawin nyo. Para safe na lang tayo. Color coding tayo lagi sa wires. Okay naman gumamit ng mga yung mga twin cable. Pero make sure nyo lang na magkaiba yung kulay. If walang choice, then maglagay lang kayo ng palatandaan dito, lagay lang kayo ng electrical tape with color coding as well para maiwasan nyo yung nyo. Yun, nag-spark, nagulat ako doon kanina. Ayun. Huwag lang muna masyadong mahigpit. Ayan, na-power on na natin yung inverter natin. So, tingnan natin. Ayan. So, try natin i-power on. Ayun. Nag-on din yung blower niya. Yan, ang ganda. Ayan, nag-on pala yan eh. So far, so good. Medyo satisfied ako sa inverter na to. Yung problem ko lang is yung kanyang packaging kasi yung problema natin is yung packaging niya. So guys, nasubukan nating paandarin to. Umaandar naman siya, namamatay. Kasi yung problema natin is yung battery. Kasi matagal na tong di na-charge. Sirain na yung battery na to. Matagal na to, sira na to. Ayan, tingnan nyo, 25 volts. Pag sinubukan ko i-on yung inverter, ayan, bumabagsak ng mabilisan yung voltahe ng ating battery. Kaya, ayan, namamatay yan. Tingnan nyo. Unti-unti, yan, namamatay. Kasi kulang yung karga ng battery natin. So, susubukan natin yan ulit pag meron na tayong battery. So, samahan nyo ako. Let's go. So there you go guys, natapos na nating ikabit at i-install yung Fronos 3000 natin. So ito yung nagpapatakbo ng buong bahay natin. So ayan, yung Fronos 3000. Ngayon, tingnan nyo sa screen, ayan, maulan ngayon, madilim yung palibot, kaya ayan lang yung harvest natin as of the moment. Tumatakbo ng 198 to 200, masyadong madilim sa labas. Yung nagandaan ko dito sa Fronos na to is yung kanyang MPPT charging kasi malakas mag-harvest kahit yung panahon ay hindi masyadong maganda. Kanina, medyo maliwanag pero parang madilim kasi puno ng clouds at tumuulan pero nag-harvest siya ng around 500 to 700 watts out of 1,100 na solar panels na nakakabit natin. So, ayan. Ito yung nakikita nyo dito is yung total load ng bahay natin. So, ngayon, yung compressor ng aircon natin ay namatay. Kaya, ganyan lang muna. Hintay natin. Mag-on yung compressor ng aircon ay tataas yan hanggang 800 plus. So far, walang problema yung Fronos natin. Yung problema lang natin is yung battery kasi dalawang 25 Ah lang yung nakakabit. Pero, pwede tayong mag-load test. Ito yung air fryer natin. Merong 1,300 watts na rated power. So, susubukan natin, i-on natin. Ayan. At nag-on na rin yung aircon. Ayan. So, yung total load natin is 2,200. Yan yung total load ng bahay natin ngayon. So, tingnan nyo naman. Ayan. Nag-harvest yung solar ng 184, binabawas. At tingnan natin. Yung battery natin, ayan, 25.8 volts kasi yung settings natin is solar utility battery. So, priority ng pag-charge or pag-supply ng load sa bahay is yung solar at saka yung utility grid natin, hindi yung battery. Yung battery is for reserve only. Ayan yung output niya.
is 59.8 or 60 Hz yan. Yung load natin, ng total is around 74%. And yan, 2,200 yan. 2,200 yung load natin. Tingnan nga natin sa ibang settings. And yung output, 231 volts. Yung grade, 59.8 din. Tapos, ayan. Wala, napakaganda talaga ng Phronos na to, guys. So, budget meal lang talaga. Nakuha ko to nung around 10,000 pesos lang. 3,000 watts na hybrid na siya. Malakas mag-harvest. Kayang magbuhat ng induction cooking or induction loads, aircon ng sabay. Basta hindi lang tayo lalagpas ng kanyang rated power na 3,000. So, ayan. Namatay na yung aircon, or namatay na yung air fryer. So, yan. Yan na lang natira. So, ayan. Ito yung Phronos. Bibigyan ko pa to ng ilang araw para i-observe masyado para makita talaga natin yung total capacity nito. But so far, so good. Maganda yung Phronos. So, recommended to sa mga nagba-budget meal na DIY. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-solar na kayo. Let's go!